Buhok tunang ang mutya ni Larikson at ang asawa niyang Apwak na isinulat ni Ginalyn Magdalena. 9 na taon ang lumilipas mula nang magsama sina Larikson at Magda. Mayroon na rin silang anak na lalaki at 8 taong gulang na ito. Pinangalanan nila itong Kenzo at mabait na bata si Kenzo at masunurin. Ngayon ay kasalukuyang nakatira sina Larikson sa probinsya ng Samar. Maayos at tahimik naman ang pamumuhay nila roon. Walang gulo. Hindi na rin sila ginagambala pa ng mga magulang ni Magda magmula nang maitakas ni Larikson si Magda mula kay Pablo. Ay hindi na nga nagparamdam pa ang mga ito. Hindi nga nila alam kung buhay pa ba ang mga ito dahil ilang taon na rin ang nakalipas. Bagamat may mga sama ng loob si Magda sa kanyang mga magulang dahil sa pagpilit ng mga ito sa mga bagay na hindi niya gusto, kagaya na lamang ng pagpapakasal kay Pablo, ay hindi pa rin niya maiwasang mangulila sa mga ito at hanap-hanapin ang presensya ng mga magulang. Pero gayon pa man, naisip niya rin na mas mabuti na rin wala na silang koneksyon sa isa't isa para hindi na muling gumulo ang tahimik nilang pamumuhay ni Larikson kasama ang kanilang anak. Isang araw kauuwi lang ni Larikson galing sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang factory kung saan gumagawa ng mga semento. Bakit ngayon ka lang? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo ako lagi na lang ganyan. May pag-alalang sinalubong naman siya ng asawang si Magda. Gabi na kasi siyang nakauwi. Bagyang nakasimangot pa si Magda na ikinatawa na lang ni Larikson. Pasensya na mahal, dumaan pa kasi muna ako sa puntod ni Lolo para bisitahin siya kahit saglit lang. Sagot naman ni Larikson. 3 taon nang nakakalipas mula nang mamatay ang kanyang lolo si Pereno dahil na rin sa katandaan nito. Pero gayon pa man, lahat naman ng kaalaman nito tungkol sa paggamit ng mutya ay naipasa naman niya kay Larikson. At ngayon nga ay mas naging bihasa si Larikson sa kung paano gamitin at pangalagaan ang kanyang mutya. Bakit hindi ka nagsabi? E di sana sabay-sabay nating dinalaw doon si Lolo. Sabi ni Magda. Lumapit naman sa kanya si Larikson at niyakap sa likuran ng asawa. Gabi na kasi, saka alam mo naman na masyadong delikado para sa inyo ni Kenzo ang lumabas kapag gabi. Pero di bali na, sa makalawa naman ay 3 taon na ng pagkamatay ni Lolo. Doon lang natin siya dadalawin ng sabay-sabay. Saad ni Larikson at hinalikan sa pisngi ang magandang asawa. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang anak na nakasimangot. Dumiretso agad ito ng mesa kung saan may mga nakahain ng pagkain. Nagtataka naman ang mag-asawa kung bakit parang nagdadabog ang kanilang anak. Unang lumapit rito si Larikson. Bakit naman nakasimangot ang mukha ng gwapo kong anak Sabihin mo nga sa akin, anong nangyari? May umaaway na naman ba sa'yo sa eskwelahan? Tanong ni Larikson sa anak habang hinahaplos ang buhok nito. Kasi po itay, inaasar na naman po ako ni Carlo. Sinasabi niya na may pinatay raw kayong mga tao noon. Masama raw po kayo ni inay. Anak, hindi mo naman kailangang maapektuhan doon kasi hindi naman yun totoo. Huwag mo na lang silang pansinin. Masanay ka na lang na may mga ganoon talagang tao. Basta ikaw, mabuti ang puso mo at hindi ka kagaya nila. Yun ang mahalaga. Kaya hayaan mo na sila, mapapagod din ang mga yan sa kakaasar sa'yo. Pagpapayo ni Larikson sa anak. Alam ko naman po yun itay. Pero hindi lang naman po yun ang dahilan kung bakit ako nagagalit Ano pang dahilan? Kasi po, si Carlo, nakita ko magkasama sila ni Elsie. Tila lalong nainis si Kenzo nang maalala naman ang nangyari. Sino ba yung Elsie na yan? At naiinis ka nung nakita mong kasama ni Carlo? Pakunwari pa si Larikson.
Pero tila alam niya na agad kung ano ang sagot sa kanyang tanong. Kaibigan ko po sa eskwelahan. Walang ganang sagot ng bata. Oh, kaibigan lang naman pala eh. Pero bakit ka nagagalit? Ha? Patawa-tawa naman na sabat ni Magda sa usapan ng mag-ama. Kahit hindi man sabihin ng kanilang anak, ay alam nila ang dahilan kung bakit iyon nagkakaganoon. Si Kenzo kasi kahit nasabihing bata pa ito, ay parang mas matanda na rin ang isip nito. Kumbaga matured itong mag-isip. Isang gabi habang pauwi si Magda galing sa tindahan na bumili ng kanilang uulamin. Habang naglalakad ay napansin at naramdaman niyang tila may kung anong sumusunod sa kanya. Kaya dahan-dahan siyang lumingon sa likuran. Kahit na hindi siya pangkaraniwang tao, ay nakakaramdam pa rin siya ng takot. Matagal niya rin kasing kinalimutan ang pagiging aswang at namumuhay na lamang bilang isang normal na tao. Pagtingin niya sa likuran ay wala naman siyang nakitang kahit na ano roon. Bahagyang napanatag ang kanyang loob. Subalit sa pagharap sa unahan ay nagulat siya nang makitang mukha na kailanman ay hinding-hindi niya malilimutan at halos 2 dipa na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. "Kumusta na, Magda?" Sambit ng lalaking yon at saka bigla siyang sinakal. Humihingal na biglang napabangon si Magda mula sa kanyang hinihigaan. Pawisan din siya. Dahil doon ay nalimpungatan rin si Larikson, kaya napabangon din ito. "Bakit ka biglang bumangon? Anong nangyari sa'yo?" Takang tanong niya sa asawa at napalingon naman ito sa kanya. Wala. Masamang panaginip lang. "Ano namang napanaginipan mo?" Wala. Huwag mo nang intindihin yun. Matulog na lang ulit tayo. Sambit ni Magda at nauna nang humiga. Ganoon rin si Larikson. Nakatulog na lamang muli si Larikson. Ngunit si Magda ay iniisip pa rin niya ang kanyang panaginip. Iwan niya ba? Ngunit pakiramdam niya ay hindi lang iyon basta panaginip lang, kundi isang babala. Hindi niya rin iyon sinabi kay Larikson dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Nakatulugan na lang ni Magda ang pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Kinabukasan, mag-aalas 3 na naman at mag-uuwian na ang mga estudyante. Kaya naman gumayak na si Magda para masundo na sa eskwelahan ng anak na si Kenzo. Medyo malapit lang naman ang eskwelahan na iyon sa bahay nila, kaya naglalakad na lang siya. Habang naglalakad, isang lalaki ang bumangga sa kanya, ngunit nilampasan lamang siya nito. Napaindang na lang tuloy si Magda, pero hindi niya lang iyon binigyan ng pansin. Inisip na lang niya na nagmamadali ang lalaki, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang paglalakad. Subalit nakailang hakbang pa lamang siya nang may marinig siya na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya lumilingon-lingon siya, ngunit lahat ng tao na naroon ay may kanya-kanyang ginagawa kaya hindi niya mawari kung sino bang tumatawag sa kanya. At sa kawari niya ay kakaiba at pamilyar sa kanya ang busis na yon. Kaya naisip niya tuloy na baka may isang maligno ang nakikipaglaro sa kanya. Sa isang banda na hagip ng kanyang mga mata ang isang lalaki na nakatanaw sa kanya na nagkukubli sa isang puno. Bumilog ang kanyang mga mata sa nakita, kasabay ng biglang pagdagundong ng kanyang dibdib. Pablo? Bulalas niya nang makilala ang lalaki na ngayon ay nakatingin rin sa kanya habang nakangisi. Ngunit maya-maya ay sa pagkurap niya ay nawala na ito sa kanyang paningin. Dali-dali siyang lumapit sa kinatatayuan nito kanina, ngunit wala na ito roon. Ang nakita na lamang niyang bakas ay ang butas na lupa na parang inararo. Mas lalong lumakas ang kanyang hinala na baka si Pablo nga ang kanyang nakita. Nang may masmasa ng kaunti, ay dumiretso na ulit siya patungo sa eskwelahang pinapasukan ng anak. Sakto na pagdating niya roon, ay uwian ng mga ito at tanaw niya na rin si Kenzo na naghihintay na sa labas. Dali-dali niya itong nilapitan
at nagmamadali na ring umalis doon. Sa isip-isip kasi ni Magda ay baka bumalik pa si Pablo. Pagkarating nila ng bahay, agad niyang sinarado ang mga pintuan at bintana na ipinagtataka naman ng kanyang anak. Hindi kasi mapakali si Magda. Pakiramdam niya ay anumang oras, maaaris lang sugurin doon ni Pablo. Lalo pat wala pa si Larikson. Mga 6:00 kasi ito umuwi. Isang oras ang lumipas pagka-uwi ni Larikson ay agad na ikinuwento ni Magda rito ang mga nangyari. Pati na rin ang tungkol sa kanyang naging panaginip noong isang gabi. Paano kung binalikan niya nga tayo? Paano kung gusto niyang gumanti? Natatakot ako, Rex. Hindi lang para sa atin, kundi para sa anak natin. Paano kung idamay siya ni Pablo? Kung sakalimang siya nga ang nakita ko kanina at gusto niyang gumanti. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa anak natin. Hindi maiwasan ni Magda na mataranta at mag-isip ng kung ano-ano kahit wala pa namang kasiguraduhan kung si Pablo nga ba ang kanyang nakita. Hinawakan naman ni Larikson ang mga kamay ng asawa para pakalmahin ito. Kung siya man ngayon, hindi ko hayaang mangyari yon. Poprotektahan ko kayo ng anak natin. Kung kinakailangang labanan ko siya ulit, gagawin ko. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sayang lang ang kagandahan mo eh. Wika ni Larikson na may kasama pang biro. Niyakap niya ang kanyang asawa upang iparamdam dito na mahal niya ito at hindi niya hayaang mapahamak ang mga ito. Sa trabaho ni Larikson lingid sa kanyang kaalaman ay may mga katrabaho siya roon na naiinis o naiinggit sa kanya. Dahil na rin sa magandang pagtrato o pakikisama sa kanya ng kanilang amo. Kumbaga si Larikson ang paborito nito. Kaya hindi maiwasan sa iba niyang mga katrabaho na mainggit sa kanya. Maayos na magtrabaho si Larikson. Kahit na maghapon siya magtrabaho at magbuhat ng mga bakal at simento, ay hindi siya kaagad na napapagod. Kahit ilang simento din ang buhatin niya, ay kayang-kaya niya ito. At iyon ay dahil sa matagal niyang hawak na mutya ng ngipin ng kalabaw, na nagtataglay ng kakaibang lakas, pisikal man o pandama, sa may hawak nito. Isa nga rin iyon sa mga ipinagtataka ng kanyang mga katrabaho. Pakidala nga ito, Rex, doon sa labas ng gate. At maya-maya ay darating na mga nag-order niyan. Utos ng amo ni Larikson na sigado sa kanya. Sige ho, ako nang bahala rito. Tugon naman ni Larikson. O siya, pagkatapos mo riyan ay magmerienda ka na rin doon. Nagme-merienda na yung ibang mong mga kasama eh. Sabi pa ni Gado na tinapik muna sa balikat si Larikson bago ito umalis. Pagkaalis nito'y lumapit sa kanya ang isa rin niyang katrabaho na si Benz. Iyon lang ang kasundo o parang kaibigan niya roon. Ang iba naman ay kasundo rin niya, pero hindi lang gaya ng samahan nila ni Benz. Pre, tulungan na kita riyan. Wika ni Benz sa kanya. Hindi na pre, kaya ko na to. Sigurado ka? Eh marami-rami din yan. Baka mamaya tapos na kaming magmerienda doon eh, hindi ka pa rin tapos. Patawa-tawang sabi naman ni Benz. Para mo namang hindi mo ko kilala. Kayang-kaya ko na to. Sige na, ako nang bahala rito. Magmerienda ka na rin doon. Susunod na lang ako. Oo nga pala no. O siya, sige. Sunod ka na lang ah. Saad ni Benz at umalis na, paakyat ng ikalawang palapag ng building ng factory nila. Pagkaalis ni Benz, lumingon-lingon si Larikson sa kanyang paligid. Nang makasigurong walang ibang tao ay binuhat niya ang 6 na sako ng semento at 3 bakal ng isahan lang. Parang ang wala pa iyon sa kanya, tumakbo siya habang buhat-buhat niya ang mga iyon papunta sa labas ng gate. Hindi muna siya umalis dahil hinintay niya pa muna ang truck na kukuha niyon. Mahirap na dahil baka mawala pa ang mga ito, lalo pat lahat ng tauhan roon ay nasa loob ng factory. Baka manakawan pa sila. Kahit nasabing hindi niya iyon trabaho, ay responsibilidad niya pa rin pangalagaan ang factory nila.
Lalo pat tauhan din siya roon.